welcome you here in Davao City. Kasi muna po tayo, Mami Kay. Kasexy pa ni Mami Kay. Mojo no, from Mami Jeza Simon Delina, from Mami Kay. My gosh, kailangan siya na po ma-maintain po ng figure. Kumabot man ang panahon na ako po na mahimong Mami. Mami Kay, please greet everybody here. Yes, I know ako mga tapawalan niyo. Ano ba mga Mami, no? Talagang napakaaga ng lahat ng mga momshies natin dito. Hindi pa nagbubukas ang NCCC Mall BP. Nandito na sila, lalo-lalo na yung mga momshies na nandito sa harapan. Kulang na lang kayo, pulihan na nila ang mga guards. Sila na kayo mag-apply sa mall. Anyway, Mami Kay, we'd just like to greet you belated happy birthday. At makinig marites kami. How did you celebrate your birthday? Bisaya ba tanan mo? Bisaya! Dito kay Manila, sa Manila ko na-birthday kay medyo dugay na ko dili naka-celebrate sa Manila with my family. So, Mother's Day sad. So, dire-diretso na lang ako 12 to 17. So, simple lang. Alam mo sa balay, dinner with family. Nag-dinner with friends sa Makati kay na ako yung mga friends from Cebu sad na niyatong Manila, Dungan. So, nag-dinner kami sa Manila. Her different location din sa Cebu. Para malahi na po ng location, no? Yeah. Malahi na po na ito ma-upload on our social media platforms. Anyway, that's so great to hear, Mami Kay. And you know what? Hearing na, of course, karoon na dito na ka, sa Cebu na ka nag-reside. Actually, my mom, born and raised siya sa Cebu, sa Argao. Okay. Oo, bigyan na po ko sa Argao. Kay mga bulad na ang dagat, nindot kayo mga lantawon. And we'd also like to ask, ikapila na pa rin mo ng pagbisita din nila sa syudad sa Davao? Sorry. Kapila na ba kagabalik-balik din sa Davao? Daghan na, uy! Kaya since I started, nag-start sa mga mall show ba? 90s, sige na ko lang sa Davao. Ang last na ko, I think, was isa ng tourism. Sa DOT ba? Department of Tourism? O nag-launch sila o tourism or something convention. Kayo ganito. Last time, Kalimot ko tala sa Mrs. Magalhães namin the last time, I think last year lang po. Yeah. And every time we visit Davao, kung sa kayo mga ginalook forward dito? Ang burial. Ang burial! Nag-book ka ba niyo? Of course, ako sila na yung pag-abigay sa Davao. Kung sa mga variety sa durian, pag-abigay. Tapos jud na burial niya. Bago na ng tawag si Coach kayo, magpapalit siya burial. Dadaan na to, mas bala ng mga over baggage. Ay, bahala Oo. magpapalit siya. More and more dyan. Yes. Ang putas mismo, ang mga candies mismo. Oo, na mo dyan ang pero ipasalubong sa mga turista, gikan sila sa Davao City. And of course, no, let's get back on track since this is the Mom's Pod Convention for the year 2024. Let's talk about that topic. And ganina, na-encourage ko na po ang audience, no, if you have questions, let us know later on. Okay, for sure, gusto ko rin mapangutanan ng mga special guests. But I have a few here. So, first things first, when it comes to being a mom, gaano ba ka-importante sa'yo ang pagiging hands-on kina Joaquin at Inigo? For me, I think sa lahat naman ng mommies, very important. Isod lang sa mga working moms, kaya they're working. That's, I think, one of my advantage kaya I give up my career for my family. Ever since I was young, I really wanted to be a hands-on mom. I cook for my family. Ako magpaigo sa mga bata. So, kaya makita naman mo ang kanang growth nila. And you get to, you get to, alam ko sa term, parang, You need to cherish every moment. cherish niya, kanang matutukan niyo ba? Ang paglaki, usahay, if you grow sila with the yaya, they get the attachment. Anak sa, na mas ganahan sila sa yaya, kasi sa'yo, ang ugali isa. So, it's I think very important to be a hands-on mom also.
Was it hard from the very beginning that you stopped your career and you switched to being a hands-on mom? Not so much because dugay-dugay na sad ko sa show business. So nag-miss lang ako gamay, but it wasn't hard kanang lipat ako from show business to being a mom. Ang lisod lang is kanang lisod yun ang maging mom. As in, it's not an easy job. That's why karon ako nakabanay na lisod saludo ko sa mga mommy, sa mommy na ko. Kana, yeah, kung sagot-sagotin natin before, sabi ko, hindi ko talaga maging mommy. So, saludo ko. Ngayon alam na natin. Oo, ngayon alam ko natin. Lisod, magpalaki ng bata. Saan ba yung pinakamahirap? Was it during your first one or your second one ba? Or both? Definitely the first one. Because I have no idea of how to be a mom. I don't have any idea how to raise a child. Kinukwento ko nga sa friend ko the other day na sa first chat, what if na ay makarelate. Kanang malaglag sa floor niya, diretsong sterilize, kaya sterilize, ana. Yeah, sa second, malaglag, okay na na, wait. Kaya parang ginuwi na ako una-una ng second born. Okay na siya. So, mas isa lang first. But, again, it doesn't stop there. Because, raising them, I always pray at night na, Lord, sana tama ang how I raise them. Like, usahay kaya mawala ang kanang patience nato, di ba? Nya ma-feeling mo naman, nakasabaan na ako, di na ako na-explain ng tanong, anak ba? Nya ma-feedback ko. So, usahay, hindi na ba ba na anak na lang ka, wala sila kasabot ba? So, it's really, really hard. Hearing about your experiences from your first born and second born, are there similarities sa traits ba nila? Or are they on the same level? As in, same dyan sila. Same sa amahan. Naiwan dyan sa amahan. Ang tanang pagkakiat, ang tanang grabe ang energy. Hindi ang So, safe to say ba na magtulo na ang pinag-alagaan? O pinakamuguwakan ng iba na? Yes. Sabi, magpungan sa example. Oh my God! Sumawas ako na rin. Oo, shocking na lang kung kalit na. Si Poche kasabot na nila na stress na siya. Okay, same dyan silang tulo. I have 2 boys. So, ang kakiat, ang energy niya, ang kanang musapot ka ng if na-i-add sa gate or kanang YouTube, niya na-i-add, sapot dyan sila na na-i-add. Kaya mapunto lang ang salita niya. Knowledge ko na ba kayong kids na, no? Like, kung nakita nila sa mukha nila, na-ex na problema mo, na pagdahil ng call out mo, kasi ito ba ito? Sapot dyan sila. So,